Meron kami, Lord. Anumang nakikita namin ngayon, Lord, ito'y gawa mo, Panginoon. Hallelujah. Ibin ang aming mga isip, ang aming puso. Hallelujah. Ang aming nakakita, Lord, na hindi kaya, Lord, patawarin mo po kami, Lord. Hugasan mo po kami sa inyong hamiling dugo, Lord God. Gawin mo po akong karapat-dapat sa oras na ito na makapagbahagi ng inyong salita, O Lord God. Let your will be done, Panginoon. 7 times anointing, Lord God, ang inyong ipagkaloob sa inyong abang lingkod, Lord. Dahil tunay nga, Lord, wala akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya sa oras na ito, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, lahat ng bibitawan ng bibig ng inyong lingkod, Lord, ito'y galing lamang sa iyo na wala pong sariling akin, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Hallelujah. Kulang ang aming pagpasalamat, Lord, dahil sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Nandito po kami, Lord God. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Turuan mo po kami kung ano man po ang mensahe mo. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, Panginoon. Nawa ang aming puso, kung kami man ay masaktan, taas lang po namin ang aming mga kamay. Hallelujah, at tanggapin po namin ang inyong mga pagtutuwid sa amin. Even ako, Panginoon, ituwid mo rin po ako sa pamagitan ng inyong mga salita sa oras na ito. Lord, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran ko na hindi pa po nakadalo sa gawain mo, Lord God. Nawa, Lord, nang doon yung desire niya, Lord God, hallelujah, na makadalo po sila sa araw na ito, Lord God, hallelujah. Maraming salamat, Lord, hallelujah. Lahat ng mga kapatiran ko na nandito, Lord, aalis po sila sa VR na ito na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya na galing sa iyo, Panginoon, na hindi mananakaw sa kaaway, O Lord God, at maging kalakasan sa aming espiritual na pananampalataya, Lord God. Maraming salamat, Lord God. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, naririnig pa ba ako dyan? Hallelujah, salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid, sa isang pagkakataon na tayo po, mga kapatid, ay nandito sa God is our strength, mga kapatid. Tunay nga na ang Diyos ang ating lakas, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God, kahapon ang ating topic, the promise that calm the heart, mga kapatid, no? Ang pangakong magpakalma sa ating puso, mga kapatid. Walang iba ang salita ng ating Panginoon. At ngayon naman, mga kapatid, hayaan mo ang iba. Gawin mo ang inyong assignment, mga kapatid. Lahat po tayo, hallelujah, ay alam po natin ang book of John, mga kapatid. Kasama po ito sa sa 4 na gospel. Praise God, hallelujah. Ito po ang John ay ang nagsulat din po dito, mga kapatid, ay si John din po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. 4 po na gospel ang mababasa natin dito. Wala pa pong Christian the time. Hallelujah. Dahil po ito po ay pagtuturo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang 4 na keyword, mga kapatid, dito sa ating nabasa o nababanggit, ipapaliwanag ko po muna sa inyo na ang John, Jesus is a son of God. Nagpapahiwatig po siya dito na ang John, Jesus is the Son of God. Ang Luke naman po, mga kapatid, Jesus, Son of Man. And then ang Mark, Jesus is the servant. And Matthew, Jesus is the King of Messiah. Ito po, ang 4 na ito, mga kapatid, hallelujah, ay ang Panginoon, nagre-reveal po siya sa kanyang sarili. Amen? Nire-reveal po niya kung sino siya, mga kapatid. Mababasa natin sa Matthew na ang Panginoon po ay nagkatawang tao. Hallelujah, Jesus is the King of Messiah, no? Mababasa natin 'yan sa Matthew, mga kapatid. And then mababasa natin sa Mark na Jesus is the servant. Hallelujah, naging servant po siya doon sa Mark, mga kapatid. And then sa Luke, hallelujah, Jesus Son of Man. Hallelujah, 'di ba? Pinapanganak siya, naging 'di ba si Joseph ang kanyang papa, si Maria ang kanyang mama. Hallelujah. And then sa John, dito po tayo nagkuha ng ating pagbulay-bulayan ngayon, mga kapatid. Jesus is the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa John, mga kapatid, kung babasahin po natin ang ating key verse, si Pedro po ay napalingon siya dahil nakita niyang alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod. Sino po ang alagad na Jesus na malapit sa kanya, mga kapatid, no? Hallelujah. Ito po si John. Amen. Nakatingin si Pedro, mga kapatid, kay John dahil palangga niya. Kumbaga, mahal na mahal ni
ng Panginoon si John, mga kapatid. At sinabi niya dito na siya ring humiling sa kanya na dibdib. 'Di ba? Napakalambing po niya talaga ni John kay at sa ating Panginoon, mga kapatid. And then sabi dito, mga kapatid, nagsabi ang Panginoon, sino ang sa inyo magkanulo? Sabi ng ating ni Peter, mga kapatid. Then pagkakita ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gawin ng taong ito? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumaparito, ay ano nga sa inyo? Or ano nga sa iyo? Kung baga sa atin, mga kapatid, na insulto si Peter, mga kapatid, no? That time. Hallelujah. Dahil nga, si Peter, meron siyang assignment na dapat niyang tugunin. Amen? And then si John naman din, mga kapatid, meron din po siyang assignment na dapat po din niyang gawin, mga kapatid. Amen? Ang nangyayari dito, mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Peter, sumunod ka sa akin. Hallelujah. Kaya po dumating ang ating topic, mga kapatid, let others do their works, do your assignment. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin sa assignment, mga kapatid, or God mission? Lahat po tayo ay may mission, mga kapatid. At alam po natin, mga kapatid, sa mundo ngayon, hallelujah, hindi na mission ng Panginoon, kundi mission na sa sarili. Dahil iba-iba na yung ang iba inggitan, ang iba, hallelujah, anong tawag doon, mga kapatid? Yung bakit hindi siya nagsalita? Or bakit matagal na siya nakikinig sa salita ng Panginoon, hanggang ngayon hindi pa siya nakapaghayo? May mga tendency na ganun din po ang ating mindset. Hello? Ganon din po ang buhay ni Peter, mga kapatid. Habang si Peter po, mga kapatid, nakasama niya ang Panginoon at nakita niya na si John, mga kapatid, hallelujah, ay napaka-sweet po talaga ni John, mga kapatid. Kung babasahin po natin whole chapter ay hindi po tayo matatapos. Kaya kukunin ko lang po ang pinaka the best, hallelujah, na naintindihan ko, mga kapatid. Panginoon na po ang bahala magpaintindi sa inyo kung nakukulangan tayo. Amen. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa 24, ito ang alagad na nagpatutuo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito na nalalaman namin na ang kanyang patutuo ay totoo. Itong John na ito, mga kapatid, itong book of John, ay ang sumulat po rito ay si John at nagpatutuo sa mga bagay na ito. Kung babasahin natin ang John, mga kapatid, 7 miracles of Jesus. Bakit iba dito sa Matthew? Marami pong miracles. Pero dito sa John, mga kapatid, dito lang po natin mababasa ang 7 na pinakamalaki o pinaka-importanting mga miracle na nagagawa po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang John po, mga kapatid, ay nagpapakita na siya ang nag-iisang Diyos. Amen? In the beginning, sabi doon natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was Word. Hallelujah. Dito po sa John natin mababasa, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpapakita na siya lang ang tunay na tagapagligtas. Hallelujah. And then, dito din natin sa John makikita ang kaligtasan. Hindi matatag. Hallelujah. Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa relihiyon. Amen? Sapagkat sa Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Paano nga ba, mga kapatid? Hallelujah. Dito sa John, mga kapatid, hallelujah, mababasa natin dito na nasusulat dito, mga kapatid, ang 7 miracle, hallelujah, sa ating Panginoon. Unang-unang miracle na ginagamit o ginagawa ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, in the book of hallelujah, or chapter 2, mga kapatid, hallelujah, number 1, he turned and the water to wine, mga kapatid. Di ba? Hallelujah, naubusan sila ng wine that time. Hallelujah. Anong ginagawa ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Ginawa niyang alak. Hallelujah. Ang wine, mga kapatid, na mababasa po natin, mga kapatid, sa chapter 2 sa John, mga kapatid, no? Hallelujah. Di ba? Doon natin nakikita yung miraculous na ginagawa po ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan po ang unang miracles of Jesus in the book of John, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya bakit kaya nasasabi ni John, or ni Peter, mga kapatid, na hallelujah, si Peter kasi, mga kapatid, dito po muna tayo, praise God, si Peter kasi parang nandoon yung kanyang inggit kay John, mga kapatid, no?
Hallelujah. Ikaw ba naman, nakikita mo yung kapatid mo, napakalapit siya ng Panginoon. Hallelujah. Tapos ikaw, mayroong mga utos sa iyo na hindi mo na nagampanan kasi panay tingin ka lang. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon, let others do their works. Amen? Do their works. Hayaan mo ang iba na gawin niya ang pinagawa ng Diyos sa kanya. Ang kailangan natin ngayon, gawin mo ang inyong assignment. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong mission sa ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid, nawa sa salita ng Panginoon ay mayroon po tayong makukuha na hindi pala ako katulad ni sister. At hindi pala ako ganun kay pastor. At hindi din po pala ako katulad ni sister na or ni brother na bago pa lang siya sa naka-join sa gawain ng Panginoon, pero nandoon ng kanyang eagerness na maghayag sa salita ng Diyos. Dahil hindi lahat preacher, hindi lahat mga kapatid ay nagagamit sa paghahayag sa salita ng Diyos. Kaya wag po nating pangunahan ang Panginoon sa mga tao na tagapakinig lamang, mga kapatid. Amen? Kung tayo man ay nagamit sa iba't ibang mga paraan, hallelujah, gawin natin. Amen? Do your works. Hallelujah. Do your assignment, mga kapatid. Yan ang mission natin na dapat nating gawin. Hallelujah. Dahil minsan, mga kapatid, ang isang mananampalataya hindi nakaunsad dahil panay tingin sa mga kabila. Hallelujah. Like kay Peter, mga kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, mga kapatid, na hallelujah, na sabi niya doon, mga kapatid, ano nga sa inyo? Hallelujah. Kumbaga, nainsulto siya, no, sa sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Follow me. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, na kumalat sa gitna sa kapatid ng alagad na yaon hindi namamatay, gayon may hindi. Sinabi ni Jesus sa kanya na hindi gayon namamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang ako'y pumaparito, ay ano nga sa inyo? Hallelujah. Kaya sabi ng ating ni Apostol Peter o ng ating Panginoon, sa may imong labot. Hallelujah. Anong ba ang karapatan mo? Hallelujah. Praise God. Sabi niya, gawin mo lang ang pinagawa ko sa iyo. Hallelujah. Kasi si Peter, mga kapatid, talagang palatanong po talaga si Peter. At hindi po natin yan sa ating pag-ministry. Hallelujah. Marami po talaga na panay tanong, mga kapatid. Hallelujah. Pero masasabi natin na kanya-kanya tayo na tinatawag, mga kapatid, na assignment sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, let others do their works. Ibig sabihin, hayaan mo ang iba na trabahuin nila ang kanilang trabaho, mga kapatid. Dahil lahat naman tayo ay binigyan ng trabaho sa ating Panginoon, mga kapatid. Iba't iba lang, mga kapatid. Pero isa lang ang ating layunin, mga kapatid, kung mahal. Hallelujah, bilang mananampalataya. Hallelujah, isa lang po, mga kapatid. At nawa sa ating mga puso, hallelujah, ay ating tawagin ba, ang tawag doon, mga kapatid, ay kailangan natin na mahalin natin yung ating gawain or ating assignment. Hallelujah. Kung gaano man kagaling ang inyong ka-brother, ka-sister, or sino ba yan, mga kapatid, hayaan mo siya. Siya po ay ginagamit lang din ng Panginoon. Tanggalin po yun, mga tinatawag, mga kapatid, na ay nainggit. Hindi po ganun ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung magkaroon po ng inggitan, or ano pa yan nasa puso natin, mga kapatid, believe me, hindi po tayo uunsad. Hindi po tayo, mga kapatid, hallelujah, makapagpatuloy. Bilang mananampalataya, let other do their works. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho at gawin lang din natin ang ating mga trabaho. Amen? Mga kapatid kong mahal, praise God, hallelujah. Sabi pa nga doon, mga kapatid, focus on encouraging teamwork within the body of Christ. Respecting individual gift, no? Avoiding the consumer mentality in the church, and trust God to do work that only He can do. Hallelujah. Ano nga daw, mga kapatid? Hallelujah, kailangan natin mag-focus tayo. Maging ang teamwork natin, isang gawain ng Panginoon, nagkabahagi. Hindi po yan maganda sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga, na-rebuke niya dito si Peter, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, ano nga sa inyo? Sumunod ka sa akin.
Hallelujah. Si Peter kasi marami pang tanong-tanong mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kasi sabi niya si Juan, ganyan lang ba yan? Ganito, ganyan. Pero hindi niya alam na si John Beloved o si John mga kapatid, hallelujah, ay maraming nagagawa. Praise God. Tinitingnan lang ni Peter na ang dami na niyang nagawa. Pero kung titingnan natin dito, mga kapatid, ang John po mga kapatid, hallelujah, yes, 7 miracles of Jesus lang po ang nasulat dito. Pero napakahalaga po sa bawat isa na dito pa lang nakikita yung makapangyarihan. Hindi na nasulat lahat. Sabi nga sa ating last chapter mga kapatid, or verse, sabi dito mga kapatid na at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginagawa ni Jesus na kung susulatin isa-isa ay inaakala ko na kahit sa isang sanlibutan ay hindi makakasya ang mga aklat na nasusulat. Kaya si John mga kapatid, hindi po lahat talaga nasusulat. Hallelujah. Kaya dito po tayo makakakita mga kapatid na si John, marami po siyang nagagawa. Pero silent lang po siya. Hindi katulad ni Peter mga kapatid na panay salita. Hallelujah. No? Panay salita ba? Kaya lagi siyang nasusupo sa ating Panginoon mga kapatid. 'Di ba? Si Peter, isog kayo. Kumbaga, tapang-tapang siya. Hallelujah. Sabi niya, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita ipagkanulo. Hallelujah. Ang ginagawa ni Peter mga kapatid, ano? Hallelujah. Nung sa actual talaga mga kapatid, nandoon yung takot niya mga kapatid. Hallelujah. Nasabi ng Panginoon, huwag ka Peter, dahil 3 beses mo akong ikanulo. Hallelujah. Bago magtilaok ang tinatawag na manok. Hallelujah. Nagkatotoo mga kapatid. Di ba? Hallelujah. Nandoon yung tapang-tapang niya mga kapatid that time. Pero nung naging totoo, nung dinakip na po ang ating Panginoon, ito talaga si Peter mga kapatid, nandoon yung desire talaga niya, no? Na sumunod sa Panginoon. Kaso lang, nandoon lang din po ang kanyang palatanong, nandoon lang din po ang kanyang laging lumilingon ba? Praise God, no? Hallelujah. Nandoon din po, si Peter din po ay mababasa natin na siya po rin yung lumakad sa tubig, mga kapatid. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, sige, palakarin mo nga ako dyan sa dagat na yan. Praise God. Siya din po yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya makikita natin talaga si Peter, mga kapatid, is, hallelujah, marami siyang nagagawa. Pero, dito talaga sa key verse na ito, mga kapatid, dito siya nasa pulpul sa ating Panginoon. Kung baga, nasupo. Hallelujah. Dahil siya nga, sabi niya, hallelujah, bakit, sabi niya dito, mga kapatid, na sino ba? Di ba? Si Pedro, paglingon niya ay nakita niyang alagad na inibig ni Jesus. Sino ba nga yung iniibig ni Jesus? Si John, mga kapatid. Hallelujah. Nakita niya, hallelujah, ni Jesus na sumusunod, na siya ring humihilig sa kanyang dibdib, na paghapon, no, nagsabi, Panginoon, sino nga sa inyo ang magkanulo? Di ba? Nagtanong siya dito, mga kapatid. Kaya dito natin nakikita, mga kapatid, pag nakita nga ni Pedro, nagsabi siya kay Jesus, Panginoon, ano nga ang gagawin ng taong ito? Di ba? Sinasabi niya doon, mga kapatid. Dito pa lang, insulto na po ito kay Pedro, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung ibig ko siya ay manatili hanggang ako'y pumaparito, ay ano nga sa inyo? Sumunod ka sa akin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, may kanya-kanya po tayong assignment na ipinagawa ng Diyos. At nawa ang ito ay ating magampanan na without murmuring, mga kapatid. Praise God. Katulad ngayon dito, iba yung presider, iba yung mag-opening prayer. Hallelujah. Huwag po tayong tinatawag, mga kapatid, na katulad sa iba na nagbabagulbol. Amen? Kaya salamat ako dito sa ating gawain ng Panginoon na nandoon talaga ang ating pagkakaisa, mga kapatid. Yan po ang tinatawag na unity. Yes, kanya-kanya tayong calling. Mayroong magaling mag-preside, mayroon din magaling ma-prayer, wala namang magaling sa prayer, mga kapatid. Pero mayroon talagang gift niya na prayer, ang kanyang gift, mga kapatid. Pero isa lang po ang layunin sa bawat isa. At nawa, mga kapatid, let others do their works. Amen? Hayaan mo ang iba na gawin nila ang kanilang trabaho. Ang ibig sabihin doon, gawin mo ang inyong assignment or God mission. Anong ba mission natin, mga kapatid? Sabi dito sa ating topic, mga kapatid, number 1, yun pong 7 miracles about po sa He turned the
water to wine, mga kapatid. Sa chapter 2, dito natin mababasa, mga kapatid, na first miracle ng ating Panginoon sa John, mga kapatid, sa book of John, mga kapatid. And next miracle, sa number 2 po tayo, ang 38 years na paralysis o na paralya yung na hindi makalakad, mga kapatid, pinagaling sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko masyadong mabigkas, mga kapatid, yung na-paralyze. Paralyzed na. Praise God. 38 years. Hallelujah. Na-paralyze, mga kapatid. Na-paralyze. Hallelujah. Hallelujah. Dito po, mga kapatid, pinagaling sa ating Panginoon. Ito pong pangalawa na miracle or 7 miracle of Jesus, mga kapatid. No? Hallelujah. Mababasa natin sa chapter 5. And then next, number 3, hallelujah, yung pinapakain niya, yung 5. Hallelujah, 5 katinapay at 2 kaisda, mga kapatid. Saan mo po natin mababasa? Dito lang din, sa John, mga kapatid, John sa inyong mga Bible. Amen. Hallelujah. John chapter 6, mga kapatid, no? Hallelujah. Doon natin nakikita, mga kapatid, kung gaano kalaki ang miracle na nasusulat ni John, mga kapatid, no? Hallelujah, makikita mo, 5 lang katinapay, 2 isda, mga kapatid, ginawa ng ating Panginoon, hallelujah, ng marami, 5,000 ka mga lalaki lang, wala pa ilabot, hindi pa kasali, mga kapatid, yung mga bata at yung mga babae. Dito natin nakikita, gaano ba talaga makapangyarihan ang ating Panginoon. Praise God. Na-reveal po siya dito, mga kapatid. Number 4, ang Panginoong lumalakad sa tubig. Dito natin makikita, nasabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, palakarin mo rin ako dyan sa tubig na yan. Praise God. Hallelujah. Nandoon talaga yung tawag, mga kapatid, na si Peter, ay nandoon talaga yung sinasabi na talagang nagtapang talaga niya, mga kapatid. Pero nung, hallelujah, pero nung nagkaroon na siya na tinatawag, mga kapatid, hinahinay na siya kalunod, hallelujah, ay nasasabi niya na, hallelujah, tulungan mo ako, Panginoon. O, di ba? Hallelujah, tayo, patapang-tapang tayo. Kung dumating man yung panahon na alam natin malulunod na tayo dahil sa mga pagsubok, huwag kayong mag-atubiling tumawag sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi natin kailangan manira ng kapwa. Hindi natin kailangan na makipag-away, mga kapatid, kundi, Lord, nanghihina ako. No? Hallelujah, hindi natin kailangan na tumawag kahit saan, mga kapatid. Dahil si Peter, kahit nakikita natin o mababasa natin na si Peter, mga kapatid, nandoon ang kanyang kalakasan, talagang katapangan, mga kapatid. Pero nung siya'y nanghina, mga kapatid, wala siyang ibang ginagawa. Hindi niya tinatawag yung kasama niya na 12 disciple. Makikita natin doon na tumawag siya sa Panginoon. Amen? Tinawag niya, Panginoon, hallelujah, iligtas mo ako. Amen? Hallelujah. Sabi naman ng Panginoon, inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay at sabi niya, napakaliit pa ng inyong pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ang 3 na tinatawag na miracle of Jesus na dito po natin mababasa, mga kapatid. Number 4, mga kapatid, hallelujah, yun po ang number 4, ang paglakad sa tubig o ang Panginoon na lumalakad sa tubig. Number 5, mga kapatid, yung gipabukan niya ang buta gikan sa pagkatao niya mula sa kanyang pagkabulag, mga kapatid, sa chapter 7. Hallelujah. Na mababasa po natin doon, mga kapatid, na hallelujah, bulag na nga, pero nagmiracle lang ating Panginoon, mga kapatid. Chapter 9 po yan pala, mga kapatid, mababasa. Pinapagaling niya yung taong bulag, mga kapatid. Chapter 9, verse 1 to 9 to 11, mga kapatid. Yan po ang miracles. Number 4 o number 5, mga kapatid. Number 6, mga kapatid, gibanhaw niya si Lazaro mula sa pagkamatay niya, mga kapatid. Chapter 11. Hallelujah. Si Lazaro, alam po natin na siya po ay kapatid ni Miriam. Hallelujah. At kapatid siya ni Marta, mga kapatid. No? Namatay na si Lazaro, mga kapatid. Pero, gibanhaw. Kumbaga, mga kapatid, girisurek siya sa ating mahal na Panginoon. 4 days na, mga kapatid. Dito natin nababasa sa John, mga kapatid. Kaya kung gusto ninyong magsimula magbasa, basahin nyo nga ang whole chapter of John, mga kapatid. Marami tayo makukuha dito, mga kapatid. Praise God. Kaya dito, sabi dito, gibuhay ng ating Panginoon, nabuhay. Praise God, kasi ang Tagalog, Bisaya kasi yung nasulat ko, mga kapatid, no? Hallelujah.
For this na napatay, si Lazaro, binuhay ng ating Panginoon, mga kapatid. Number 7, mga kapatid, na mga miracles of Jesus sa Book of John, hallelujah, ay yung si Pedro nangisda, walay kuha. Hallelujah. Yung si Peter, mga kapatid, na wala siyang nangingisda po si Peter. Hallelujah. Dito rin po natin mababasa, mga kapatid, yung miracle, hallelujah, ng ating Panginoon, no? Hallelujah, na ang ating Panginoon, mga kapatid, nakita nila, sabi ng Panginoon, bumalik kayo doon. Hallelujah. Pero ang pinakamaganda pa dito, mga kapatid, na kung anong inuutos ng ating Panginoon, sinusunod nila. Kahit pala tanong po si Peter, mga kapatid, pero nandoon ang kanyang obedience sa ating Panginoon. Kahit ba, kung sakali tayo po, literal, mga kapatid, nangingisda tayo, tapos nakita tayo, babalikan ba natin, tapos, buti lang to si Peter, mga kapatid, na nandoon yung obedience niya, yung pagsunod niya, mga kapatid, sa utos ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Dito po natin mababasa, mga kapatid, na grabe yung pagsunod niya. Hallelujah, sa ating Panginoon, mga kapatid. Nung nakakuha siya, mga kapatid, nakakuha siya ng 153 ka isda. Grabe, tinatawag dito, mga kapatid, ang dami niyang nakuha nung sumunod siya sa ating Panginoon. Yan po ang 7 miracles of Jesus sa Book of John, mga kapatid. Dito natin mababasa na marami palang nagawa si John, mga kapatid. Kaya ito naman si Peter, mga kapatid, ay tinatawag na, nandoon ang kanyang tinatawag na, hallelujah. Kaya sinasabihan siya dito, ang ating topic nagsabing, let others do their works. Hallelujah. Marami palang nagagawa si John. Bakit si Peter, mga kapatid, nakikisabay pa doon? Sabi niya, Lord, bakit siya ganito, ganyan? Ganun ba? Pero kaya sabi nga ng Panginoon, do your assignment, Peter. Sabihan tayo ngayon, do your assignment. Ano bang mga assignment natin, mga kapatid? No? Hallelujah. Assignment ba natin na makitingin sa ibang kapwa natin na mayroong mga pagkakamali? Minsan, mga kapatid, ganun tayo eh. Hindi na natin nagawa yung ating mga assignment dahil busy tayo kakabantay sa iba. Hallelujah. Busy tayo katingin-tingin sa iba. Busy tayo, mga kapatid, kakukuha sa mga hindi mananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, na tayo ngayon dito sa God is Our Strength, busy tayo sa pagpahimaya sa ating Panginoon. Amen? Dito, mga kapatid, dito na po lalabas ang ating tinatawag, mga kapatid, na do your assignment. No? Do your mission. Ano nga ba ang mission natin, mga kapatid? Na ipakilala natin ang Panginoon sa buong mundo. Praise God. Hallelujah. Kung ano man ang mission mo ngayon, mga kapatid, ipakilala natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos, mga kapatid, kilala nga niya tayo eh. Amen? Hindi mo kilala ang sarili mo, pero ang Diyos kilala niya tayo. Kaya don't compare your journey to other. Kasi yung journey mo, hindi ko journey. Ang yung journey ninyo, hindi ko journey, pero yung journey ko, hindi inyo journey. Amen? Then, focus on your own calling. Lahat tayo may kanya-kanya tayong tawag sa ating Panginoon. Amen? And God's plan is unique for everyone. Tinatawag na ang pagtawag sa ating Panginoon ay unique para sa lahat. Hindi man ikaw yung taga-preach or taga-word of God, pero I believe na meron kang unique na calling na para sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sabi pa nga niya, mga kapatid, I am the bread of life. Ang Diyos ang ating tinatawag, ang salita ng Diyos, ito yung pagkain natin, mga kapatid. Amen? Dito pa rin natin yan mababasa, mga kapatid. I am Christ. I am Jesus Christ. Hallelujah. Wala po tayong ibang mababasa dito. Puro mga miracles, puro mga tinatawag, mga kapatid. Kaya pinapaalala po sa atin na don't compare your journey to others. Amen? Kadalasan sa mga tao, mga kapatid, na nawala ng gana sa ministry kasi panay tinatawag, mga kapatid, compare. Hallelujah. Ay siya, marami na siyang napuntahan. Ganito. No, mga kapatid.
alisin natin yung compare sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil lahat ng ginagamit ng Diyos, isa lang po ang ating layunin, mga kapatid. Magawa lang po natin, hallelujah, lahat ng nais na ipagawa sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Meron tayong unique na tawag, mga kapatid. Kaya si John, mga kapatid, kahit sabihin natin na si John, oy, parang kunti lang ang nasulat sa John. Pero nakikita natin dito, mga kapatid, sabi pa nga sa last verse, mayroon din bang marami pa dapat na isulat, pero hindi na niya maikasya. Kasi kahit sa sanglibutang ito ay hindi na makasya sa mga aklat. Hindi pa nga natin nabasa ang buong aklat, mga kapatid, mula sa Genesis to Revelation. Tapos sabihin pa natin bakit kunti lang ang sa John. Pero makikita natin ang John, mga kapatid, na nagpapahiwatig dito, mga kapatid, kung ano po ang makapangyarihang ginagawa ng Diyos. Yes, mayroon ka ring mababasa sa Matthew, meron ka ring mababasa, mga kapatid, sa John, lahat, Mark, mga kapatid, hallelujah. Pero dito sa tinatawag, mga kapatid, na John, mga kapatid, dito natin mababasa kung ano po ang mensahe ng ating Panginoon. Lahat naman tayo nakapagbasa, mga kapatid. Pero ito po ang ating tandaan. Do your work. Amen? Do your assignment. Kung ano mang assignment natin, gawin natin yan. Hallelujah. Huwag tayong magkitingin sa iba. Lord, ito gagawin ko para sa iyo. Hallelujah. Gawin natin kung anong ipinagawa ng Diyos sa atin. Like kahapon, mga kapatid, be content. Mayroon tayong contentment, mga kapatid. Nakontento tayo, ministry sa atin. Hallelujah. Kasi marami dyan na maraming ministry, pero hindi na pala, mga kapatid, ang Diyos na lahat. Kaya sa ating gagawin natin, mga kapatid, do your ministry. Do your works. Do your assignment, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dito sa ating point, mga kapatid, sabi dito sa ating number 1 punto, mga kapatid, I am the bread of life. Sino yung nagsabi dito? Ang ating Panginoon, mga kapatid. I am. Nagpakilala po siya dito, mga kapatid. I am the bread of life. John chapter 6 verse 35, ang sabi niya dito, mga kapatid, sa kanila sinabi, ako ang tinapay sa buhay. Or ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin hindi mauuhaw. Amen. Ito pong unang punto natin, mga kapatid, na ang Diyos pala ang bread of life. Pag once nakarinig tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, ito po'y nagbibigay sa atin ng buhay. Nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng tinatawag na kalakasang espiritual. Amen? Kaya sabi nga ng ating Panginoon, mga kapatid, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, sapagkat sa salita rin ng ating Panginoon. Matthew 4:4, mga kapatid, and Luke 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, laging inuulit. Bakit? Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos dahil ito po ang bread of life, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Panatilihin natin na makikinig tayo. Yung assignment natin na makinig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! I-keep natin ito. No? Let others do their works. Do your assignment. Lagi nating tandaan na ang salita ng Diyos, ito po ang bread of life ko. Number 2 na punto, mga kapatid, I am the light of the world. Ang Diyos, ang ilaw sa sanlibutan na ito, mga kapatid. Praise God. Nagpapakita dito na ang Diyos, ang ating ilaw, mga kapatid. Hallelujah. Sa John chapter 9, verse 5. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw sa sanlibutan. Praise God. Nagpapakilala ang Diyos na habang siya po nung nagkatawang tao po siya, mga kapatid, siya po ay naging ilaw sa sanlibutan. At ngayon, mga kapatid, ikaw ay na maging ilaw na tayo sa sanlibutan. Dahil kasama na natin ang Holy Spirit, mga kapatid, na siya yung ilaw natin, mga kapatid. Praise God. Sa ating paglilingkod sa Diyos, nandoon yung ilaw, mga kapatid. Huwag niyong hayaan na mamatay ang ilaw natin, mga kapatid. Dahil wala tayong iba, kundi tayo po ang light of the world ngayon. Praise God. Hallelujah. Do your assignment. Do your assignment. Lahat tayo. Mayroon tayong kanya-kanyang assignment, mga kapatid.
Pero yan ay kagandahan lang doon mga kapatid, ay makapagtulong tayo sa ating isig kapwa mga kapatid. Makapag-encourage tayo, praise God, hallelujah, makapagbigay tayo ng kalakasan sa kanila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Do your works. Do your assignment mga kapatid. Number 3 na punto po mga kapatid, I am the door. John chapter 10 verse 7 mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ang ating tinatawag na door. Hallelujah. Sabi pa niya doon mga kapatid na, hallelujah, John chapter 10 verse 7, hallelujah. Sabi niya doon, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, sa katotohanan, sinabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Hallelujah. Dito natin makikita, dito natin mababasa na ang Diyos lang pala ang dapat nating daanan. Ito pong salita ng Diyos ang bread. Ito po ang salita ng Diyos ay ilaw. Ito po ang tinatawag na door. Hallelujah. Or pintuan. Itong salita ng Diyos, mga kapatid, na lagi nating napakinggan. Hallelujah. Number 4, mga kapatid, I am the shepherd. No, siya po ang shepherd. Hallelujah. Dahil alam po natin, pag shepherd, tinatawag na shepherd, mga kapatid, iniingatan po niya yung mga karnero. At sino yung mga karnero na yun? Tayo yun, mga kapatid. Hallelujah. Walang iba. Walang ibang safety kundi sa Panginoon, mga kapatid. Kaya may Diyos po tayo na siya pong nagpakilala na I am shepherd. Hallelujah. Siya po yung karnero na dapat tayong isipte. Hallelujah. Di ba pag karnero, nangangalaga ng mga karnero dyan, alagaan talaga nila yan. Katulad kay David, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Di ba pag sila ay nag-alaga ng mga karnero, hindi nila hayaan, mga kapatid, na yung karnero ay mapariwara. Praise God. Katulad sa atin. Kaya sabi dito sa book of John chapter 10 verse 11, mga kapatid, sabi doon, ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sino tong mga tupa? Tayo ito, mga kapatid. Tayo ito. Hallelujah. Nandito na tayo eh. Tayo binigyan na ng salita ng Diyos. Shepherd na. May shepherd tayo kundi ang salita ng Diyos liligtas sa atin kung tayo po'y sumusunod sa Kanya. Ang sabi sa 14, mga kapatid, sabi doon, ako ang mabuting pastor, nakakilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Hallelujah. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nakilala din tayo sa ating Panginoon. Na kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, nakilala ito ay lingkod ng Diyos. Bakit? Nakilala tayo sa ating pananalita, hindi tayo magmumura. Nakikilala tayo, mga kapatid, sa pamagitan ng ating mga suot. Nakikilala tayo, ay ito, Kristiyano talaga. Kasi hindi tayo nagpapasaway dyan sa suot pa lamang, mga kapatid. Hindi po ginagawa natin na kulang sa tela ang ating mga suot. Nandoon yung matingnan tayo ba na, ay, ito talaga ay anak siya ng Panginoon. Kasi hindi tayo naging katitisuran, mga kapatid. Every time na tayo yung nagsalita, hallelujah, makikilala tayo. Kaya ganun din po, sabi dito sa ating sa 14, mga kapatid, ako ang mabuting pastor at nakilala ko ang sariling akin. Amen? At ang sariling akin ay nagkilala ko or nakikilala nila ako. Praise God. Hallelujah. Kung tayo, alam natin na, ay, nasa Panginoon ako, huwag tayong huwag natin pangarapin yung iba kung ano man. Focus. Hallelujah. Do your assignment, kapatid. Lahat po tayo mayroong mga assignment. Gawin lang po natin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, work out your own salvation. Hallelujah. Hindi yung salvation ng iba. Dahil ang kaligtasan, hindi po grouping, mga kapatid. Hallelujah. Mapalad na lang tayo ngayon na nakakarinig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lagi nating tandaan na walang ibang shepherd natin kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya lang po ang ating shepherd. Hallelujah. Bilang mananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin na, Lord, thank you. Dahil sa iyo, ikaw ang shepherd namin. Hallelujah. Let others do their works, kapatid. Let others do their works and do your assignment. Lagi nating tandaan kung anumang assignment na pinagawa ng Diyos sa atin, yun ay ating gagawin, mga kapatid.
Hallelujah. No need na sa magtanong-tanong pa tayo mga kapatid dahil tayo po ay anak na ng Diyos mga kapatid. I am the child of God. Yes, anong gagawin sa child of God? Gawin mo lang yung inuutos ng Diyos. Do your mission. Do your assignment mga kapatid. Hallelujah. Bilang mananampalataya mga kapatid, huwag na tayong makipag-ayon pa sa sanlibutan. Hallelujah. Nandoon yung love natin sa Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Number 5, mga punto mga kapatid, I am the way and the light. Hallelujah. Siya po pala ang daan, mga kapatid. Saan natin mababasa? Sa John pa rin, mga kapatid. John pa rin sa inyong mga Bible. John 14, mga kapatid. Hallelujah. John 14 verse 6, ang sabi niya doon, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko? Anong to? Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sinabi niya na ako ang daan. Itong salita ng Diyos, mga kapatid, ang daanan, mga kapatid, kung tayo'y sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino man ang pumaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Anong pamagitan ko? Hindi sa akin, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag tayo'y sumusunod sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, ito yung daan na dapat ko palang lakarin. Hallelujah. Yan po mga kapatid. Number 5, I am the way of the life. Hallelujah. I am the way of the light, mga kapatid, or the life. Hallelujah. Ang Diyos po ang ating buhay. Siya po ang daan, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah. Number 6, I am the resurrected or resurrection and the life, mga kapatid. Siya po yung nagpabuhay ng patay, si Lazaro, mga kapatid, na namatay. Hallelujah. Siya po yun. Hallelujah. Mababasa po natin dito po sa John chapter 11, mga kapatid. Verse 25, ang sabi niya doon, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli. At ang pagkabuhay ay sumasampalatay sa akin. Bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Praise God. Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid, siya po ang magbibigay sa atin ng buhay. Dati patay tayo spiritually. Wala tayong dama, mga kapatid, about sa Word of God. Lahat tayo, mga kapatid, dumaan dyan, mga kapatid. Pero nung narinig natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, nagkaroon tayo ng interest na makapasok nga ako dyan. Papasok pa rin ako bukas. Kasi iba kasi yung naririnig mo kaysa hindi mo naririnig, mga kapatid. Iba yung salita talaga ng Panginoon na pag narinig natin, mga kapatid, parang nagkaroon tayo na, parang gusto ko, na nagkaka-interest tayo na, sige, pasukin ko po muna yun. Parang nandoon yung aking excited na naman sa ibang word. Hallelujah. Salita ng Panginoon. Kaya, ang Diyos po, mga kapatid, yun pong nagpabuhay sa mga patay na espiritual, mga kapatid. Nawalan na tayo ng gana. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, pag-join natin, pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, nang doon ang ating kalakasan. Hallelujah. Last, mga kapatid, I am the vine, mga kapatid. Ang Diyos ang ating vine, mga kapatid. Siya po ang ating tinatawag na gamot. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, John chapter 15, verse 1, mga kapatid, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ay magsasaka. Ang bawat sanga na akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbubunga. Kayo ay maglinis sa pamagitan ng salita na sa inyo ang aking sinasalita. Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magpakabunga or di makapagbunga na kaniyang sarili, maliban na kung nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Maliban na, mga kapatid, kung tayo'y manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya anong gawin natin? Hallelujah. Kung sa tingin ba natin, kakabantay natin sa iba, mga kapatid, nagawa na ba natin yung work natin? Kung kakabantay natin, mga kapatid, hindi na natin nabahagi ang salita ng Diyos dahil nabahagi na natin yung iba't ibang mga ginagawa sa ibang tao, mga kapatid. Tanggalin natin, mga kapatid,
Hindi po siguro dito na word of God, pero para sa ating lahat mga kapatid, focus tayo sa ministry na ipinagkaloob sa Diyos. Do your assignment sa Panginoon. Hallelujah. Kung ano pa pwede mong gawin, gawin mo mga kapatid. Gawin natin lahat mga kapatid. Let others do their works, but do your assignment. Hallelujah. Praise God. Kadalasan sa mga tao ngayon mga kapatid, hallelujah, compare, hindi naman nakakatulong sa ating espiritual. Namamatay tayo sa espiritual mga kapatid dahil kaka-compare mga kapatid. Ay siya nga nakagawa siya ng masama. Siya nga ay ginagawa niya yung sa kasalanan. Gagawin ko rin mga kapatid. Kaya sabi nga ni Apostol Paul mga kapatid na mag-iba kayo. Hallelujah. Sinabihan tayo mga kapatid ni Apostol Paul na mag-iba tayo mga kapatid. Kung may nakikita tayong gumagawa ng kasalanan, hallelujah, huwag tayong magsiayon sa sanlibutang ito. Mag-iba tayo mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul mga kapatid, hallelujah, sa Roma chapter 12 verse 2 mga kapatid, hallelujah, na mag-iba tayo. Or mag-iba tayo. Ano bang mag-iba? Sabi doon mga kapatid na at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya na lubos sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung tayo man ay meron ng mga tinatawag na ginagamit tayo sa ating Panginoon mga kapatid, gawin mo yan para sa Panginoon. Hallelujah. Gawin natin para sa ating Panginoon, hindi para kay brother, hindi para kay sister. Hallelujah. Kadalasan, maraming gustong gumagawa dahil gustong makita sa mga kapatiran. No, mga kapatid. Wala po tayong magagawa kung wala po ang ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, na anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ito sa buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya kung ano man ang mga assignment natin, gagawin natin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ito'y gusto ng Diyos. Hallelujah. Maraming mga assignment, mga kapatid, na ginagawa natin yung iba. Medyo na, hindi na natin nagampanan minsan. Pero, hallelujah, wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Kaya nga, hanggat may buhay, mayroon po tayong mga pag-asa pa, mga kapatid. Hallelujah. Kung dati, panay tayo tinatawag mga kapatid, compare sa mga nagawa natin. No! Hallelujah! Basahan yan sa mata ng Diyos. Sabi sa Isaiah mga kapatid, lahat ng ginagawa ay basahan yan mga kapatid. Hallelujah! Kaya, wag nating ipagmamalaki kung anong natapos natin dito sa sanlibutan dahil hanggat buhay po tayo, kailangan po tayong maglingkod sa Diyos ng tunay at totoo mga kapatid na wala po tayong, hallelujah, wala po tayong nasasaktan na ibang tao. Ang ating paglilingkod, don't compare your journey to others. Amen? Don't compare your journey to others. Iba-iba to yung journey mga kapatid. Ako, hindi ko alam kailan lang tayo dito magsama-sama mga kapatid. Panginoon lang ang nakakaalam. Hallelujah. Praise God. Pero gawin pa rin natin mga kapatid. Kung for example, kunti na lang or wala nang magagamit, tayo na mismo, Lord, baka ako na gusto mong gamitin. Hindi man sa lahat ng panahon, kasi nasusulat sa Bible, mga kapatid, Amos chapter 8 verse 11, na padalan tayo ng kagutmanan sa tinapay, dili kagutmanan sa pulong sa Ginoo, hindi kagutmanan mga kapatid o kauhawan sa tubig, kundi kagutmanan sa pulong sa Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, ngayon mga kapatid, abunda pa ang salita ng Diyos. Hallelujah, saan man tayo mapunta, nandoon ang salita ng Diyos mga kapatid. Pero, sabi nga ng Panginoon na padalhan ko kayo ng kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, dili kauhawan sa tubig, pero kagutmanan sa salita ng Diyos. Meron akong nababasa kanina mga kapatid. Hallelujah, pinagbawal na nila yung Bible. Tinatawag mga kapatid na, yes, nangyayari na talaga. Pero ang gagawin lang natin, focus tayo. Lord, kung mayroon pa tayong hindi nagawa, hindi pa tayo nakapagbasa whole chapter or tinatawag natin na whole Bible, tinatawag mga kapatid, wala tayong time sa Bible, bigyan natin ng time. Hallelujah, focus tayo. Do your assignment. Hayaan mo na yung iba dyan mga kapatid. Huwag tayong makiayon sa iba na sila busy, sila kachismis mga kapatid. Hayaan natin sila. Ang gagawin natin ngayon, maging busy tayo.
pakinig sa salita ng Diyos, saan man may birong gawain, mga kapatid, magpagamit tayo doon. Hallelujah. Praise God. Dahil yun po ay nakakatulong sa atin upang maging malakas po tayo spiritually, mga kapatid. Tanggalin po natin anumang mga ginagawa ng dyablo sa ating mga puso na hindi na po karapat-dapat na, hallelujah, sa ating Panginoon, mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah. Ito po ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang application po natin, hallelujah, focus lang tayo sa ating Panginoon. Kung ano man ang pinagawa ng ating Panginoon, mga kapatid, gawin lang po natin na wala po tayong tinatawag na murmuring, mga kapatid. Hallelujah. Sabi pa nga niya sa ating conclusion, mga kapatid, hallelujah. Sabi niya doon sa Galatians chapter 6, verse 9, mga kapatid, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Hallelujah. Kaya do your assignment. Hallelujah. Do your assignment sa inyong lahat dito. Dati, kasali po ako, mga kapatid. Hallelujah. Hindi man tayo magaling, pero sa Diyos tayo gumagawa kahit hindi tayo magaling. Ang Diyos nakakita po, ikaw ang pinakamagaling sa Panginoon. Hallelujah. Do your works. Do your assignment, mga kapatid. Anumang nakikita ninyo sa paligiran, hallelujah, huwag nyo silang pansinin. Focus, hallelujah, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, mga kapatid, hallelujah, na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mapapagod, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang salita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Ang tanong dito, ikaw ba ay pagod na sa assignment mo? Ikaw ba ay pagod na sa assignment na binigay ng Diyos sa iyo? Praise God. Balik ka sa Panginoon, kapatid. Sipin mo, pinakamapalad ka na isa tayo na tawag sa Diyos. Do your works. Do your assignment sa ating Panginoon. Baka napagod ka na magpagamit sa Panginoon. Dahil tingin mo, hindi naman ako na-appreciate ng mga kapatiran ko. No. Ayan, may tumawag pa po yung amo ko, mga kapatid. Hello, madam?